Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Napabalik pa siya ng bangon na bigla niyang maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Anak? Daddy? Hiyaw niya na makita ang ama na nakaupo sa tabi ng kanyang hinihiga ang kama. Mga kuya ko? Naiiyak niyang wika nang makita niya ang kuya niyang kambal na sina Aaron at Josh. Bunso, huwag ka masyadong gumalaw, ang sugat mo. Paalala sa kanya ng kanyang mga kuya nang makita ang mabilis niyang paggalaw. Sa kalamang niya nadama ang hapdi at kirot sa tagiliran niya. Dad, anong sabi ng doktor? Dahan-dahan siyang humiga ulit dahil mas sumasakit na naman ang tagiliran niya. Hinawakan niya ito at nakitang nabahira ng dugo ang isa niyang kamay. Huwag ka munang kumilos anak. Mabuti't hindi ka napuruhan. Milagrong nadaplisan ka lamang ng bala. Ligtas ang dinadala mo anak. Ligtas ang apo ko. Inilalayan siya ng kanyang ama. Kumuha ito ng wipes at nilinis ang kamay niyang may dugo. Nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya ay mapapahamak na ang mga anak niya. Bunso, bakit mo ginawa yon? Bakit mo ipapahamak ang sarili mo dahil sa lalaking yon? Tanong ng Kuya Jazz sa kanya. Umiling naman siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tila may nag-uudyok sa kanya na sagipin ito at hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niya. Anak, alam ko na ang nangyari sa pagitan niyo ng Del Carmen na iyon. Napakasakit para sa amin anak. Alam kong mas masakit iyon sa'yo. Walang hiya talaga ang Leo na yan. Kinausap niya ako. Pinangako niya sa harapan ko na hinding-hindi niya sasaktan ang nag-iisa kong prinsesa. Pero hindi niya tinupad iyon, Isabel. I don't wanna see him anymore. Kaya nating buhayin ang apo ko. Dad, mga apo ko. Talaga? Kambal? Magsisisi talaga ang Del Carmen na yon dahil sa ginawa niya sa'yo. Galit na wika ng kanyang ama. Alam niyang napakasakit para sa daddy niya ang ginawa ni Leo. Noong namanhikan ang mga ito, ay halos 1 libro ang pangako ni Leo sa ama niya. Oo nga bunso, kapag bumalik pa ang lintik na asawa mo rito, talagang dudurugin namin siya. Wika naman ang Kuya Aaron niya. Palangga siya ng mga kuya niya. Siya ang bunso at ito naman ang tagaprotekta niya. Dad, Kuya, pinarusahan na siya ni Papa El. Inalisan siya ng mana at ng kumpanya. Sobra-sobra na po ang kabayaran sa ginawa niya. Aniya naman sa mga ito. Sobra na? Kulang pa yun anak. Basta, ayaw ko na siyang makita pa. Wika naman ang kanyang ama. Bunso, mag-asawa ka na lang ulit. Yung hindi ka lolokohin. Wika naman ni Jazz. Tarantado ka talaga, Jazz. Nakita mo na nga ang kalagayan ni Isabel dahil sa ginawa ng asawa niya. Hindi solusyon ang lalaki para maging okay na ang kapatid ninyo. Bulyaw naman ang ama niya kay Jazz. Napakamot naman sa ulo ang kapatid niya. Natawa tuloy siya sa reaksyon nito. Kuya naman, tama si Dad. You see, anyone can cheat. Choice yun kuya. Let's say na napakabait ng isang tao. But times comes when he will tested and tempted. Wika naman niya. Yeah, Leo had a choice back then and hurting her feelings and choosing that Layla. Sorry na Dad. Nagbibiro lang ako para ngumiti naman po kayo. Napapanot na po kasi kayo sa konsumisyon. Natatawang sambit ng Kuya Jazz niya. Hahampasin sana ng daddy niya ang kuya niya. Pero bigla siyang natigilan nang bumukas kaagad ang pintuan. Nakita niya ang nakagiting mukha ni Ian. May dala itong isang bouquet ng bulaklak, balloons at isang basket ng prutas. Good morning, Sunshine! Good morning, Daddy! Good morning, mga kuya!
Nakangiting sambit ng binata habang papasok ito sa kwarto. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mo. Gago ka, magbabayad ka sa ginawa mo kay Bunso. Napahiyaw siya na makita ang mga kuya niyang tinambangan si Ian at sinuntok ang binata. Nahulog ang dala nito sa sahig. Mabuti na lamang at marunong dumepensa si Ian at nakakailag ito sa suntok ng kambal. Isabel, babalik ako kapag wala na sila ha. Nahihirapang sigaw ni Ian habang sa pag-ilag sa mga malalaking kamao at sipa ng kanyang mga kapatid. Letsa ang Del Carmen na yon. Sinabi ko na nga huwag na siya magpapakita pa rito. Sambit naman ng Kuya Iro niya habang pinapahid nito ang mga pawis sa noo. Oo nga no, mabuti na lang at mabilis siyang tumakbo. Dahil kung hindi, baka makonfine siya sa tindi ng aabutin niyang bugbog. Wika naman ni Jazz na umupo at kumuha ng isang bottled water at ininom iyon. Mga kuya, pulutin niyo nga ang mga prutas at bulaklak. Kayo naman oh, hindi naman si Leo yon, si Ian Del Carmen yon, kaibigan ko. Naiinis niyang wika sa mga ito. Ano? Hindi ba si Leo yon? Maang na tanong ng Kuya Ero niya. Kuya naman, pinsan niya iyon, nakakampi ko. Ang totoo, sa kanya naman talaga panig ang mga Del Carmen at hindi kay Leo. Pero magkamukha sila. Wika naman ni Kuya Jazz. Oo, mas matangkad lang si Ian. Umalis nga kayo kuya at humingi kayo ng despensa kay Ian. Nakakahiya naman. Binugbog niyo ang tao na nagmamagandang loob lang naman. Wika niya sa mga ito. I'm sorry Bunso. Si Leo talaga ang nakita namin eh. Alam mo namang galit na galit kami sa asawa mo. Tapos, kakikita lang namin sa kanya. Paliwanag naman ni Aaron. Sa kanya kayo mag-sorry kuya. Wika niya sa dalawa. Umalis naman ang mga kuya niya. Bakit naman kasi naging magkamukha pa sina Ian at Leo? Ayan tuloy. Si Ian ang napagdiskitahan ng mga kuya niya. Anak sige na, magpahinga ka na ulit para mabilis ang pag-recover mo. Utos sa kanya ng daddy niya. Umupo naman ito sa couch at nagpahinga na. Napaka-busy ng ama niya kahit na hindi naman kalakihan ang company nila sa Mindanao. Sinabi sa kanya ng daddy niya na bumili rin ito ng malaking farm para sa Kuya Jazz niya. Yun kasi ang gusto ni Jazz, ang magkaroon ng malaking farm. Sa kambal si Aaron ang interesado sa pamamahala ng company. Nakaidlip siya ng kaunti nang maramdaman ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng kama niya. It's a notification via email. Dumaloy ang mga luha niya habang binabasa iyon. Approve annulment papers. Akala niya ay tapos na ang lahat. Pero parang nagsisimula pa lang at magsisimula pa lamang ang lahat. Ang una niyang naisip ay ang mga anak niya. I'm sorry mga anak ko. Wala na kayong kikilalaning ama. Del Carmen kayo. Nasa dugo ninyo iyon. Pero sa papel, hindi na. We are unloved and we should live. Bakit kailangan pa niyang manatili sa lugar na ito? Okay na sa kanya na siya na lamang ang mahihirapan at masasaktan. Pero kung pati ang mga anak pa niya, ay hinding-hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Boss, sorry po talaga. Hindi po talaga kayo pwedeng pumasok sa Secret Red Lions. Wika ng security guard sa kanya. Ilang beses na siya nagmamakaawa sa guard, ngunit ayaw talaga siya nitong papasukin. Sige na naman oh. Kailangan ko lang kausapin ang asawa ko. Nandiyan siya sa loob. Maawa ka naman boss. Kailangan ko talaga siyang makita. Muli niyang sambit sa guard ngunit napailing lamang ito. Mawawalan po ako ng trabaho kapag papapasukin ko po kayo sa loob. Pasensya na po talaga bossing. Hindi talaga pwede. Muling wika ng lalaki sa kanya. Kathy, papasukin mo ako. Isabel, parang awa niyo na. Papasukin niyo ako. Malakas niyang sigaw habang kinakalampag ang mataas na gate ng Secret Red Lions. Boss, hindi po kayo maririnig kahit na magsisigaw pa po kayo dyan. Paalala sa kanya ng guard. Napaupo siya at napasandal sa gate. Hindi nagtagal ay may tumapik sa balikat niya. Ian?
Sambit niya na makita ang mukha ng pinsan. Sabog ang kilay nito at putok ang gilid ng labi nito. Ngunit sa halip na sagutin siya ng pinsan ay itinaas nito ang isang kamao at sinuntok siya sa mukha niya. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Natabingi na ata ang ilong niya sa suntok ng pinsan. Tumayo siya at isang tadyak naman ang natanggap niya mula rito na ikinatumba niyang muli. Ano ba iyan? Ano ba ang problema mo? Tanong niya rito ngunit hinila siya nito at kiniwalyuhan siya. Shit ka, Leo. Alam mo bang ako ang binugbog ng mga kapatid ni Isabel? Akala nila ako ay ikaw. Kaya sisirain ko yung mukha mo para makita nila ang diferensya natin. Bulyaw nito sa kanya. Itinas nito ang isang kamao at inilipad sa mukha niya. Ngunit maagap niyang sinalo ang kamao nito. Kasalanan ko pa ngayon? E di lumayo ka sa asawa ko. Bulyaw niya sa pinsan. Lumayo? Gago ka ba? Ikaw ang lumayo sa kanya. Dahil sa oras na makita ka ng mga kapatid niya, patay ka. Isa na namang suntok ang pinakawala nito at tumama sa dibdib niya. Bumuelta siya at nasuntok rin niya si Ian sa panga. Dumura ito at puro dugo ang nakita niya sa lupa. Pag-angat niya ng kanyang mukha ay kambal na suntok sa pisngi ang natamo niya. Sige, magpatayan kayo. Kulang pa yan, Ian. O Leo, itong baril ang gamitin ninyo para may thrill naman at para mabilis. Lumingon sila at nakita nila ang pinsan na si Kathy na nakasandal sa guardhouse. Naka-shades pa ang babae at tila nag-i-enjoy pa ito habang pinagmamasdan silang dalawa. May hawak itong dalawang baril at inaabot iyon sa kanila. O ano? Ayaw nyo ng baril? Sige. Tapos na ang drama, okay? This time. Sumayaw naman kayong dalawa. Nakakainis kayo. Ang sarap niyong ibitin pati warik. May bahid na inis na sambit sa kanila ni Kathy. Itinas nito ang dalawang hawak na baril at itinutok sa kanilang dalawa ni Ian. Hey, what are you doing, Kathy? Nakakunot na noong sambit ni Ian sa pinsan nang makita itong itinutok ang baril sa kanilang dalawa. Kathy, huwag ka magbiro ng ganyan. Huwi ka naman niya sa pinsan. Hindi ba't nagpapatayan na kayo kanina? Pinagbibigyan ko lamang ang mga gusto nyo. Dahil parang gusto nyo nang mamatay. Sige, galingan nyo ang pagsasayaw ha. Mga manong, kayo po ang judge kung sino ang mas magaling. Wika nito at biglang bumaril sa lupa sa mismong harapan nila. Pareho silang tumalo ng mabilis ni Ian para hindi tamaan ang kanilang mga paa. Para silang nagsasayaw ng tidikling habang tumatalon at umiilag sa mga bala ni Kathy. Pareho silang hinihingal ni Ian at pinagpapawisan ng malapot dahil sa ginawa nito. O ano? Nag-enjoy ba kayo? Next time na makita ko pa kayong nagpapatayan, ibibitin ko na kayo ng patiwarek. At o kaya naman sa malaking ruleta. Yung mga kampon sa gitna ng hita ninyo, ang aasintahin ko. Umalis na nga kayong dalawa rito. Bulyaw nito sa kanila. Pero Kathy, kailangan kong kausapin si Isabel. Pakiusap naman niya rito. Muli nitong ikinasa ang dalawang baril. Ayaw ninyong makinig ha? Hala, takbo! Muli nitong sigaw at wala silang nagawa ni Ian at tumakbo na lamang paalis sa tapat ng gate ng Secret Red Lions. Hinihingal siya na makarating sa kanyang kotse na ipinarada niya sa gilid. Napapailing siya. Walang hiya talaga itong si Kathy. Kapag naiinis at nagagalit ito ay kung ano-ano ang nagagawa nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang makita ang pinsan na si Ian na nakaupo sa tabi niya. Akala niya ay nauna na ito ngunit nakasunod pala ito sa likuran niya. Wala akong sasakyan. Paano ako babalik sa loob upang kunin ang kotse ko? Ibukod kay Kathy, nandoon ang mga kuya ni Isabel. Huwi ka naman niya. Magtaksi ka, pagtataboy niya rito. Makinig ka, Leo. Sino ba ang hindi maiinis kapag ikaw ang siningil sa bagay na hindi mo naman inutang? Galit na wika nito sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iyo na huwag ka nang lumapit pa kay Isabel. We're partners. Matatanggap mo man o hindi, ay magiging magkasama na kami ni Isabel. Dahil katrabaho ko siya. Teka, wala ka nang pakialam sa kanya, hindi ba? Annulled na kayo, and soon, divorced na kayo. So bakit kailangan mo pang humabol sa kanya? Annulled? Hindi, paano nangyari yon? Gago ka ba? Ikaw ang nag-file tapos hindi mo alam?
Nauntog na ba yung ulo mo? Sambit naman ito sa kanya. But I didn't file. Hindi na natuloy iyon. Kinansel ko na. Kahit na, wala ka nang pakialam sa kanya, Leo. Ilalayo na siya ng ama at mga kapatid niya. Nakita mo ba ang mga kapatid ni Isabel? Parang mga barako at ang laki ng mga kamao. Baka patay ka kapag natamaan ka. Hindi sila ang makakapigil sa akin sa paghingi ko ng tawad kay Isabel. I'll do everything, bro. Huwi ka naman niya. Sige, you try. Tingnan nga natin kung hanggang saan tapang mo. By the way, nalaman mo na ba ang tungkol sa butik at grill house mo? Tanong naman nito. What about it, bro? Bumalik ka sa mall and save for yourself. Galit na wika nito. Bro, sabihin mo na sa akin ngayon pa lang. Aniya, sarado na. Pinasara na ni Tito. Wala na ang lahat ng gamit mo sa loob. Kahit nasabon sa CR, bro, kinuha niya. Napamura naman siya na marinig ang sinabi nito. Hanggang kailan niya pagdudusahan ang ginawa niya kay Isabel? Habang nagmamaneho siya, ay parang lumilipad sa ibang planeta ang isip niya. Saan siya pupunta? Saan na siya uuwi nito? Sarili at suot na damit na lamang ata ang ari-arian niya ngayon. Iyan, pahiramin mo muna ako ng pera. Aniya rito. Wow, Leo, nanghihiram ka ng pera? Wika naman ito sa kanya. Hindi na siya muling nagsalita pa. Hinatid na lamang niya si Ian sa kondo na tinutuluyan nito. First time niya sa totoo lang na manghiram ng pera. Nang tumapat siya sa kondo nito at lumabas ng binata sa kotse niya. Ito, inabutan siya nito ng lilibuhin. Humigit kumulang sa 10,000 ata iyon. Salamat, bro. Aniya rito. Maghahanap na lang muna siya ng pansamantalang mapagrerentahan niya. Sa lahat ng ginawa niya para sa company nila, deserve ba niya ang mamuhay ng ganito? 1 linggo na siyang naghahanap na mauupahang apartment pero hindi pa rin siya nakakahanap na matitirhan na sapat sa budget niya. Sa perang hawak niya ngayon ay kailangan niya magtipid para makaraos siya hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Ang ibang apartment kahit hindi pa kagandahan ay nagpapabayad pa ng 2 buwan na deposito at 1 buwang advance para sa renta na iyon. Sa katiting na perang hawak niya ngayon ay 1 buwan lamang ang kaya niyang bayaran. Sa ngayon ay nagtitiis na lamang siya sa pagbabayad sa isang pipitsuging motel. Sir, may 1 bakanteng kwarto pa po rito. 2,000 po kada buwan. May 1 kama at CR na sa loob. Sambit ng babaeng pinagtanungan niya. May nakita siyang tarpaulin sa kalsada at naisipan niyang mag-inquire sa loob. May 5 paupahang kwarto doon. Hindi naman masyadong maganda ang lugar, pero pasok iyon sa budget niya. Sige po, manang, kukunin ko na po ito. Magbabayad na po ako, pero babalik na lang po ako mamaya. Kukunin ko po muna ang mga gamit ko. Aniya rito habang iniabot sa babae ang 2,000 pisong bayad niya. Sa totoo lang ay bibili na muna siya ng kakaunting mga gamit na lubos niyang kailangan. Dumiretso siya sa isang mall upang bilhin ang mga gamit na kailangan niya sa inuupahang bahay niya. Habang nakatingin sa mga kagamitan pang kusina ay naalala niya si Isabel. Mahilig rin ito sa mga kitchenwares dahil kahit na may katulong sila, ay palagi naman siya nitong pinaglulutuan ng mga paborito niyang pagkain. Nakakamiss ang sandaling iyon. Sa loob rin naman ng 1 linggo, ay panay ang pagpunta niya sa Secret Red Lions. Pero katulad ng dati ay hindi pa rin siya pinapapasok ng mga guards. Sana maayos pa niya ang lahat ng pagkakamali niya kay Isabel. Kahit na lahat na ata ng taong nagmamahal rito ay galit sa ginawa niya. Kumusta na kaya ito? Ligtas na kaya ito at ang anak nila? Kahit si Kathy at si Ian ay ayaw magsalita tungkol kay Isabel. Sana naman ay ligtas na si Isabel at ang anak nila. Wala siyang hangad kundi ang kaligtasan na mag-iina niya. Biglang sumaya ang puso niya na makita ang numerong tumatawag sa kanya. Kinuha niya ang numerong iyon ni Isabel dati kay Ian. Araw-araw ay panay ang tawag niya sa numero ng asawa. Ngunit out of reach iyon.
Pero ngayon ay parang muling nabuhay ang puso niya nang makita ang numero nito na tumatawag sa kanya. Hello Isabel, kumusta ka na? Nag-alala ako sa'yo. Hindi nila ako pinapapasok sa hospital. Noon pa kita gustong puntahan, Isabel. Mahaba niyang salaysay sa sipi. Kailangan natin mag-usap. Magkita tayo mamaya, Leo. I'll send you the address. Seryosong wika nito sa kabilang linya. Gusto niyang tumalon sa sobrang saya. Effective nga talaga ang pagdarasal niya na sana ay may pangalawang pagkakataon pa para sa kanila ni Isabel. Magiging mabuting lalaki siya. Mamahalin at pahalagahan niya ang babaeng minsan niyang sinaktan. Babawi siya kay Isabel at sa mga magiging anak nila. Maraming salamat, Isabel. Sinasabi ko na nga bang nararamdaman mo rin kung ano ang nararamdaman ko ngayon. May pag-asang sambit niya sa babae. Bakit kailangan mo magpasalamat? Ang sabi ko mag-usap tayo mamaya. Masyado kang advance mag-isip. Nagpapatawa ka ba? Anito sa kanya. Sige Isabel. Masaya ako dahil sa wakas ay makikita at makakausap na kita. Excited na sambit niya rito. Sino nga ba ang hindi matutuwa, hindi ba? Yung hiling niya ay matutupad na kaagad. Maraming salamat naman at na-realize rin ni Isabel ang tungkol sa pagpapatawad at second chance. Pinilisan niya ang pamimili ng mga gamit niya. Dumaan na rin siya sa men's department upang bumili ng bagong polo at pantalon. Nagpagupit na naman siya ng buhok at nag-ahit ng bigote niya. Kailangan niya magmukhang mas gwapo sa harap ng asawa niya. Hindi yung mukha siyang miserable at stress. Katulad na nung nagdaang buwan, umorder rin siya ng isang bouquet with white roses na may kasabang tsokolate. Step 1 na ito para sa pagbabago niya. He's totally wants his life back dahil ang labis na kasiyahang nadarama niya ay ang mga panahong magkasama sila ni Isabel. Sana isa sa mga araw na ito ay mapapatawad siya ng kanyang ama. Naghahanap na rin siya ng tiyempo upang puntahan ito at kausapin. This past few days ay masyado raw itong busy ayon sa mami niya. Muli siyang tumitig sa salamin na nasa loob ng barbershop na pinasukan niya. Pumpakampisngin niya at mukha pa rin siyang stress sa buhay niya. Bumalik na muna siya sa inuupahang bahay upang ayusin ang mga kagamitang pinili niya. Nag-imbak na rin siya ng mga cup noodles at mga dilata na paborito na niya ngayon. Ang maanghang na sardinas katulad ng buhay niya na puno ng anghang. Napapangiti na lamang siya habang inaayos ang mga biniling mga instant food sa cupboard. Simula pagkabata ay never siyang kumain o tumikim ng mga noodles or dilatang sardinas at sausage. Ngayong matanda na siya ay saka pa lamang niya natikman. Si Laila pa mismo ang naghain sa kanya. Masarap naman pala lalo na ngayong gipit siya. Magtitiis na lang muna siya. Katatapos lamang niya mag-ayos ng mga gamit nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Binuksan niya iyon at hindi niya inaasahan kung sino ang nakita niya. Laila, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa hospital ka? Maang niyang tanong sa babae. Paano mo ako nahanap? Umalis ka na nga. Hindi ba't nag-usap na tayo? At tinapos ko na ang relasyon natin. Galit niyang sambit sa babae. Leo, nakita ko ang kotse mo kanina. Mahal hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Bakit ka pa nagtataka kung bakit wala na ako sa ospital? Wala na nga akong pambayad kaya umalis na ako. Home medication na lang ang option ko. Papasok na sana ito sa loob ng bahay niya ngunit humarang siya rito. Umalis ka na. Look at me. Tingnan mo ang bahay na tinitirhan ko ngayon, Laila. Kinakarma na ako dahil sa pagkakamali ko. Please, umalis ka na at baka madagdagan pa ang kamalasan ko sa buhay. Aniya sa babae. Layo, huwag mong kalimutan na may responsibilidad ka sa akin. Kailangan mo akong bigyan ng sustento. Sawa na ako sa tuyo at bagoong. Sambit nito na pilit pang itinutulak ang pinto niya. Ngunit mas malakas siya sa babae. Kaya hindi nito magawang pumasok sa loob. Kinuha niya ang kanyang wallet at inabutan ito ng 1,000 piso. Ano ito?
Tila hindi nakokontentong tanong ng babae sa kanya. Pera, ano pa ba sa tingin mo? Buwelta naman niya rito. Anong gagawin ko rito, Leo? 1,000? Reklamo naman ito. Lintik naman oh. Isa kang Del Carmen. Dapat malaki ang sustento mo. Nakikita mo ba kung saan ako nakatira, Layla? Gumising ka nga. Having a billionaire husband is just a dream now. Look around. Sa tingin mo kaya pa kitang sustentuhan? Inis niyang sambit rito. Nakakainis ka na talaga, Leo. Babalik ako rito at bigyan mo ako ng lilibuhing pera. Anak mo tong dinadala ko. Kaya maghanap ka ng paraan para sa sustento mo. Kung hindi mo ibibigay ang hinihingi ko, magwawala ako rito. Banta nito sa kanya. Mukha atang minamalas na naman siya sa buhay. Bigla na namang sumulpot itong si Layla. Kahit na malinaw na ang sinabi ni Arito na tapos na sila. Umalis ka na nga pwede. Muli niyang sambit rito. Babalik ako, Leo. Galit nitong bulyaw bago ito tuluyang umalis sa bahay na inuupahan niya. Napamura siya nang umalis ang babae. Sandali siyang humiga sa kanyang maliit na kama. Napabuga tuloy siya sa hangin. Hanggat wala ang resulta ng paternity test, ay hindi titigil ang babaeng iyon sa panggugulo sa buhay niya. Just recently, okay sila. Pero mabilis lamang silang naging parang ekstranghero sa isa't isa. 6:00 na nang muli siyang nagising. Excited na siya para sa date nila ni Isabel. Date? Ang sarap pakinggan. Naligo siya at sinuot ang damit na binili niya kanina. Ilang beses niyang pinasadahan ng tingin ang mukha sa salamin. Kinuha niya ang bouquet at tsokolate na ibibigay niya para kay Isabel. Hindi niya maipaliwanag ang kaba sa dibdib niya nang dumating sa restaurant kung saan naghihintay si Isabel sa kanya. Mula sa labas ay napatitig siya sa babaeng nakaupo sa pandalawahang mesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang larawan nito. Masaya siya at napapaiyak na masilayan muli ang babae. Mas lalo niya napagtanto na mahal talaga niya ito. Higit pa sa kahit na kanino man. Ilang minuto siyang nakatayo mula sa kalayuan. Habang pinagmamasdan ang babae. Mas lalo siyang nagsisisi. Pinakawalan niya ang taong gusto pa pala niyang makasama habang buhay. Emosyonal siya sa sandaling iyon. Dahil ang tanging nais niya sa oras na iyon ay ang kapatawaran mula kay Isabel. At ang pagbibigay nito sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Tumikim muna siya nang makaharap na niya si Isabel. Inangat nito ang mukha at napakunot nang makita ang dala niyang bulaklak at tsokolate. Para sa'yo. Pasasalamat ko sa pagliligtas mo sa akin, Isabel. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Sambit niya rito. Suminyas naman ito na umupo na siya. Inilagay na lamang niya ang bulaklak at tsokolate sa mesa. Hindi naman ako pumunta rito para makipag-ayos sa'yo. Anito na diretsyong nakatitig sa mukha niya dahil dito. Wika nito sabay abot ng isang brown envelope sa kanya. Kinuha niya iyon at binasa ang dokumento. A printed copy of their approved annulment papers. Isabel, this is not enough, Leo. I just came here to congratulate you. At least, malaya ka na. Wala na tayong koneksyon sa wakas. Sana masaya ka na dahil, ayan na approve na. Mahina ditong sambit. Isabel, hindi ako ang may gawa nito. Maniwala ka. Yung araw na kinausap kita about this, pinunit ko yung papeles. Dahil pagdating ko sa kondo parang iba ang nararamdaman ko. Hindi ko gusto ang maghiwalay tayo, Isabel. Nagsisisi ako. Please, give me another chance to prove to you how much I love you and how much I repent on loving you. Emotionally ang sambit kay Isabel. Enough of your lies, Leo. Huwag mong pilugin ang ulo ko. Walang ibang may gusto na maghiwalay tayo, kundi ikaw lang. I also want to thank you, Leo. Sa lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Sa lahat ng luhang sinayang ko sa'yo. Hindi mo ba nakikita, Leo? Hindi mo ba nararamdaman hanggang ngayon? Kaya mo akong saktan, Leo. Pero ako, hindi ko kayang mapapahamak ka. That's why I save you.
Naluluhang wika ni Isabel sa kanya. Isabel, just give me another chance. Papatunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Please, huwag kang umiyak. Umiling lamang si Isabel dahil sa sinabi niya. Wala siyang maaninag kahit nakatiting na pag-asa sa paraan ng pananalita nito. He expected that he will give in a chance tonight, but he is wrong. Dahil katulad ng nararamdaman niya noong isang araw, tila sa pananalita nito ay tila ba final goodbye para sa kanilang dalawa. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na huwag ka nang umasa na makikilala ka pang ama ng mga anak natin. Once you sign this paper, you also disown them, Leo. Pero Isabel, please. Huwag. Huwag mo akong tanggalan ng karapatan sa mga bata. Nanginginig at namamaos ang boses na wika niya. Katulad nga ng sinabi ko, gusto kitang kausapin para pareho tayong malinawan na wala nang pakialamanan, Leo. Sa ngayon ay lalayo na kami. Total, we are annulled already. Ayoko rin namang umalis na hindi mo alam. Baka tuluyang ka pang mabaliw sa kakaisip. Aalis ako patungo sa Spain at sa tingin ko ito na ang huli nating pagkikita. Please, take this copy. I printed this for you. Sambit nito habang inaabot sa kanya ang papeles. Inilahad rin nito ang isang palad sa kanya for a handshake. Thank you. Thank you, Leo, for everything. Tumayo siya at mabilis na lumuhod sa harapan ni Isabel habang umiiyak. Please, Isabel, huwag mo akong iwan. Kahit na hindi mo na ako bibigyan pa ng pagkakataon. Basta huwag lamang kayong lumayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Isabel. Please stay here. I live according to your rules, Isabel. Kung gusto mong hindi ako kilalanin ng mga bata, ayos lang. Just give me a chance, kahit na silipin man lang sila o tingnan man lang sa malayo. Please don't go. Lumuluhan niyang wika kay Isabel na ngayon ay nakayapos na siya sa binti nito habang nakaluhod. Leo, please stand up. I have waited for that moment before. Na mapagtanto mong ako ang mahal mo. But it didn't happen because of Laila. Tumayo si Isabel at tinanggal ang mga kamay niyang nakayapos sa binti nito. Forgive me please, Isabel. Mahal kita. Bumalik ka sa aking pakiusap. Hindi naman ako umalis, Leo. Tumayo ka nga riyan. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kailangan nating parehong magpagaling sa lahat ng sakit na naranasan natin. Panindigan mo ang sinabi mong magbabago ka na, Leo. Wika nito sabay alis sa restaurant na iyon. Iniwan siyang luhaan at ilang minuto pang nakaluhod sa sahig. Muli siyang tumayo at umupo sa upuan. Ito na, nangyari na ang matagal niyang kinatatakutan. Ang mamuhay ng miserable. Napakasakit ng puso niya ngayon. Kailan kaya ito maghihilom?